So, hi guys. It's November 23 na. So, ang saya ko kasi na-meet ko yung mga brothers and mga pare. So, kasama ko sila sa breakfast today. So, it's 8:23 and our ganap is 9 o'clock. I'm finishing my presentation para pagdating ng mga bata, yung mga youth na kakausapin natin ay ready na tong ating PowerPoint. So, ayun, masaya ako, maalwan sa puso kasi the past days, to be honest, ang hirap, parang sa akin lang naman to. Parang feeling ko parang feeling ko parang nasa-suffocate na ako. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba miss ko na yung pamilya ko? Dahil ba may mga moment na may mga moment na syempre hindi naman laging okay or full na 100% wala kang iniintindi sa mission. So, ayun, wala lang, SKL na ang sarap kausap ng mga pare. Ang ganda ng usapan namin kanina sa dining table kasi siya open lang sila. Yung mga sinasabihan ako ng baka daw pagmamadre ako. Pero sabi ko, Father, gusto ko pong may mapangasawa. Syempre yun yung inclination natin. Pero ang saya. Sana marami pa akong ma-meet na mga pare. Sabi ko nga kay Father Elvin na pag may nanguyab na sa akin, kukwento ko sa kanya. Nakakatuwa si Father, full of wisdom. Si Father Erwin din, yung taga Christ the King. So nice to meet you po. And si brothers, di ko natanong yung pangalan. Pero kasama nila. Tapos yun, excited ako makasama yung mga bata dito sa San Nicolas Parish. Yung mga youth corps nila kakausapin natin mamaya. So we have 2 sessions, tapos may team building activity before lunch. So maghapon to hanggang alas 3. Ayun. Itong araw na to, for sure magiging powerful at nagiging fruitful. So sana makapag-walk din ako mamaya or makapunta sa Sunken Cemetery. Gusto ko lang makita kung anong itsura niya. So, ayun. Bukas tayo uuwi ng Balingasag. Bukas punta kami ng White Island ni Ma'am Riza, shout out. Ayan. So, yun. Okay. Focus na tayo dito sa ating gagawin. Bye! Nandito pala ako sa parish ngayon. Dito ako nagsistay. So, ayan. May mga kalat lang ako. Diyan ako natulog. Ayan yung belo ko. Sorry. Tapos tayo. Ito yung ating mga ganap. Sorry, makalat. Ayan, meron tayong altar. Thank you kay Ate Jem na nagpahiram ng cruise, ng itong Benedictine, tsaka oil and water. Tapos ito, galing to kay Aureli. Salamat, Ang. Ayan. So, ayan. Excited na ako today. Medyo, sa makeup to, kaya maitim. 12 ako natulog kasi tinatamad ako kahapon na mag-wash. So, sabi ko, wait lang. Hindi ako natutulog kasi pag di nag-wash. So, na-move yung sleeping time ko. But, it's okay. Marami naman akong tulog ng nakaraan. Gawa ata ng Lanzones. Ang sarap ng Lanzones dito, promise. So, kung pupunta kayo ng Camiguin, pwede kayong pumunta ng Mount Hibok. Anong tawag dito? Yung active volcano. Pero inaakit siya for like 4 to 5 hours. Tapos, yun nga, Sunken Cemetery. May mga falls din daw dito.
Tapos may rice terraces. Tapos itong White Island. So we're blessed na nakakain tayo kahapon sa may restaurant, yung Unwind sa may White Island. Ayun, 750 daw yung bangka papunta tsaka pabalik from White Island. Tapos meron pa silang ano to, yung something na island na pinupuntahan din ng mga tao dito. Doon daw magandang mag-snorkeling diving spot. So ayun, ano pa ba kwento ko? It's November 23, kaya 5 days na lang uwi na kami. Grabe, hindi ko ma-imagine, 5 araw na lang uwi na kami. The past day, sobra talagang ano yung puso ko. Pero sobrang homesick ko talaga. Umiyak talaga ako. Umiyak ako kay mama, umiyak ako kay papa. Umiyak ako pag bigla na sila sa adoration o kaya sa misa. Sobrang intense ng ano ko yung pagka-homesick ko. Pero okay lang kasi at least ngayon compare to yung heart ko, nakatulong na may mga new perspective ako ng mga tao na nakausap. Masaya ako. So today 8:30 na, ang i-discuss ko sa kanila yung ano, my identity as a servant, tapos yung mental health sa hapon, tapos meron kaming team building activities by group. So waiting ako kay Ma'am Riza. Tapos ayun, inaayos ko pala yung Google Drive ko kasi sinuspend ng ano, ng UP. Dalawa yung account ko, yung college email ko tsaka yung alumni email. Tapos parehas sinuspend. Nung una kasi only drive yun parehas, pero bigla nilang tinrim down to 500 gig, tinrim down to 15 gig parehas. So lahat ng files ko kasi doon ko dinadump, even my photos. So kailangan paalala ko na i-retrieve lahat, i-upload kung saan man pwedeng i-upload. Tapos ano na, yun na yung parang doon ko na madadump lahat ng important files ko. Gawin ko siya ngayon tsaka bukas, since meron namang wifi dito kay na father. So praise God. So nag-open natin. Kanina nakapag-mass na tayo. Pagsimba ako, praise God, kasi tamad na talaga ako sumimba kanina kasi nahantok ako. Pero ginising tayo ni Lord para makapag-spend ng time sa kanila. Isusulat ko lang na kailangan kong ayusin yung G drive ko kasi baka makalimutan natin yan. Tapos yung mga liquidation, tapos posts. Yan. Gusto ko sanang ma-advance na yung posting ko sa mga susunod na araw para wala na tayong iniintindi. Tapos yung women's forum nga pala, kasi inaayos namin ni Trisha eh. So dapat ayusin din yan. Okay. So siguro yung takeaway ko dun sa usap namin ni na father kanina, na chill ka lang. Niloloko kasi nila ako. Dapat daw may reserba daw pag mga, kunwari, mga tao daw. Practicality. Ano naman to? Sabi nila na basta yun, nagkakwentuhan kami na may mga lokohan. Pero syempre, you know what is best for you. Kahit na uyuyuhin ka ng mga tao to bend down, to loosen up sa mga pinaniniwalaan mo, kailangan mayroon kang paninindigan. Syempre nangyayari yun na itatry ka talaga ng mga tao to check kung okay ba sa'yo yung mga makamundong mga bagay. Ano lang naman yun, disclaimer, biruan lang yun guys. Pero
doon ako napapaisip na, nga no, ang dami ng tao na pwedeng magsabi sa'yo na, hindi, okay lang yan. Matanda ka na, pwede ka ng kung sino-sino na lang. Pero dahil nga, you know what is meant for you. What is meant for you is greatness. So, syempre, dun ka sa greatness. Hindi lang dun sa magbabow down ka dun sa kung ano yung mga panandalian, madalian. Nagkakaiba kasi yan. So, alam ko, may hinahanda sa akin ng Panginoon. At ako din, nagpapahanda din ako para sa Kanya, para sa kung sino man. Masaya ako, panatag ang puso ko na tutuparin ni Lord ang lahat ng pangako niya. Kaya, ayun, mag-ano na ako. Katrabaho na ako kasi 8:34 na. I'm blessed to be in this mission. Hindi ko masasabi na perfect siya yung okay lahat. It went how it was foreseen, pero hindi ganun eh. Kaya ang ganda ng mission na to kasi nabago talaga ako at binabago ako ni Lord. Strict talaga ako, tsaka gusto ko pulido lahat. Pero si Lord gusto ko mag-reflect this mission. Yung sabi ko nga, natutunan ko to kay Kuya AJ yung reflect first before acting. So, totoo. Minsan, kailangan mo ng pagmuni-munihan bago mo gawa ng action yung certain situation. Ako pa man din, madada ako eh. So, kapag may napansin ako, gusto ko sasabihin ko agad para ma-address ng maayos. Gusto ko maayos agad. Pero, hindi naman ganun all the time. So, hinga ng malalim, tanggapin. Kasi, alam ko na si Lord ang may hawak ng lahat. Kaya, siguro, best experience so far na to really surrender. Kasi ako yung maganon eh. Hindi ako yung matiwalang tao. Pero this mission, tinuro sa akin na ni Lord na ako yung may hawak ng lahat. Sa akin ka tumingin. At ang ipagdasal ko daw, thy will be done. Sobrang humbling experience itong mission na to. Ng mga ka-household ko. Shout out sa inyo. Pero, thank you din kay Ate Kat for guiding me. Ang saya lang na binabago ko ni Lord sa least expected ways. Magaling si Lord talaga. Kumbaga sa director, napakaangas. Parang di mo malalaman yung plot twist. Kaya masaya na magpaalaga talaga kay Lord. Sabi nga ni Father Elvin kagabi na God may be silent but He is never absent.